Nagkagulo ang ilang residente sa Dato-Piang, Maguindanao del Sur. Ang ilan sa kanila umakyat pa sa police mobile at nanapak. Ang sinugod ng mga residente ay ang dalawang lalaking naaresto dahil sa umano'y tangkang pagkidnap. Base sa investigasyon, dinukot ng mga suspect ang isang senior citizen na mangingisda. Nagpumiglas at nakawala ang biktima hanggang makahingi ng saklolo sa mga residente. Sa tulong ng mga pulis sa katabing bayan, naaresto ang mga suspect na kalaunay kinuyog. Mahaharap sa kaukulang reklamo ang mga suspect na wala pang pahayag. Inaalam pa ang motibo nila sa krimen. Nakipag-ugnayan na sa lokal na pamahalaan ng Angeles, Pampanga ang may-ari at kontraktor ng gusaling gumuho. 6 na ang kumpirmadong nasawi sa insidente matapos ma-recover ang isa pang bangkay kanina. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Sa ilalim ng makapal at mabigat na tipak ng semento at iba pang debris, natunton ang isa pang biktima ng pagguho ng gusali sa barangay Balibago, Angeles, Pampanga bandang alas 9 kagabi. Meron po silang naaamoy na panibagong kaya stop operation na naman po at kailangan nilang pasukan ulit at i-search and rescue po yung biktima. Pahirapan ang pagkuha sa biktima mula sa patong-patong na debris. Gumamit ng iba-ibang aparato ang rescue team. Mag-aalauna kaninang madaling araw, na-retrieve ang bangkay ng 51 anyos na construction worker. Ito na ang ika-6 na kumpirmadong namatay sa trahedya. Ayon sa Angeles City LGU, siya ang ama ng nasawing 26 anyos na construction worker na nauna nang naiahon sa bandang entrada ng gumuhong gusali. Sa huling tala ng mga otoridad, may 14 pang pinaniniwala ang natabunan ng guho. Base yan sa listahan ng foreman ng gusali. Hindi pa kasama sa bilang ang mga iba pang posibleng nadamay sa disgrasya. Panawagan ko lang po sana po masagip sila at buhay po sila. Hindi pa rin po kami nawawalan ng pag-asa. Kung buhay sila mas maayos. Ayon sa Angeles LGU, nakipag-ugnayan na sa kanila ang may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali na Golden Years Construction at Steelworks Corporation. Galing pa umano sila sa Japan, kaya natagalan bago harapin ang lokal na pamahalaan. Sa ngayon, nakipag-ugnayan na po sila sa atin at nagpahayag po sila ng suporta para kung ano man kakailanganin natin, mga dokumento, permits, reports, o ano man mga kaugnayan dito po sa trahedyang nangyari, makikipagtulungan po sila sa atin. Nakatakda rin daw humarap sa publiko ang may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali. Para po ilatag ko po sa inyo ang mga may-ari at mismo ang kontraktor na naging bahagi po ng trahedyang ito. No? At ina-assure ko po ang publiko na magkakaroon ng katarungan at malalaman din po natin ang katotohanan sa trahedyang ito. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA News. Mas pinalawak ng Pilipinas at Japan ang Comprehensive Strategic Partnership sa state visit ni Pangulong Bongbong Marcos doon. Kabilang sa mga kasunduang nilagdaan ang may kinalaman sa seguridad, kung saan magsisimula na ang formal na negosasyon para sa General Security of Military Information Agreement. Mamadali na rin ang paggawad sa Pilipinas ng Abukuma-class destroyer mula sa Japan. Pinirmahan din ang isang kasunduan na layong maiwasan ng double taxation sa pagitan ng dalawang bansa. Nakapulong din ng Pangulo ang presidente ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Pinag-usapan nila ang iba't ibang proyekto para sa pagsulong ng infrastructure modernization, healthcare at iba pa. Sa business meetings ng Pangulo kahapon, nakakuha siya ng 56.3 billion pesos na investment commitments para sa electronics at shipbuilding sa Pilipinas. Sinaksihan din ni Pangulong Marcos ang paglagda ng mga pribadong kumpanya sa mga kasunduang may kinalaman sa artificial intelligence, digital marketing at iba pa. Happy Friday mga mare at pare! Siksik sa katatawanan at drama ang dapat abangan sa 3 Kapuso shows this weekend. Pepito and the gang are going for a trip. Yan ang patikim sa exciting beach anniversary episode ng Pepito Manaloto. Ihanda na ang pangasahatid na laugh trip at good vibes ng Part 1 Anniversary Special bukas, 7:15 p.m. sa GMA. Back-to-back namang mapapanood this Saturday ang veteran actress na si Janice de Belen. Paano kung ang hinihintay mong pag-ibig ay magmula sa isang taong 2 dekada ang tanda sa'yo at siya ay anak ng lalaking muntik mo ng pakasalan?
Abangan ang natatanging pagganap ni Janice sa latest episode ng Wish Ko Lang na Bawal na Pag-ibig, 4 p.m. sa GMA. Sa Itim na Duwende episode naman ng Magpakailanman, bibida si Janice bilang inang nasubok ang pagmamahal sa anak na naimpluwensyahan ng masamang elemento. Mapapanood na yan bukas, 8:15 p.m. Patay ang 5 sakay ng isang dump truck matapos itong tumagilid sa Kabayan, Benguet. Base po sa investigasyon mula sa Bauco, Mountain Province, ang mga sakay ng dump truck at papunta ng Bambang, Nueva Vizcaya para sa isang okasyon. Nang nakarating po sa kurbadang bahagi ng Barangay Poblasyon, doon na raw tumagilid ang truck. Kabilang sa mga nasawi ang 2 menor de edad. Mahigit 30 ang sakay ng truck. Marami sa kanila ang sugatan, kabilang ang driver. Patuloy ang investigasyon. Ito na ang mabibilis na balita. Tumagilid ang isang modern jeepney matapos umanong masalpok ng isang armored van sa Quezon Avenue sa Quezon City. Base sa investigasyon ng mga otoridad, hindi bababa sa 15 pasahero ang sugatan sa insidente. Binigyan ng paunang lunas at isinugod sa ospital ang mga biktima. Ayon sa driver ng modern jeep, biglang bumangga sa kanilang likuran ang armored van. Sabi naman ng driver ng armored van, sila ang nasa tama at ang modern jeep ang lumabag sa batas trapiko na nagresulta sa aksidente. Ayon sa mga sakay nitong gwardya, sila ang nakago at biglang umandar ang modern jeep. Naialis na ang modern jeep bago mag-alas 7 ng umaga at nagbalik normal na ang daloy ng trapiko sa lugar. Patuloy pa ang investigasyon ukol sa insidente. Huli kamang pagnanakaw ng isang lalaki sa nakaparadang utility van sa Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Sa video, kita ang pagpasok ng kamay ng lalaki sa bintana ng sasakyan na bahagyang nakabukas. Ilang sandali lang, naabot niya ang isang bag at tuluyang tinangay. Ayon sa barangay, madalas ng problema ng mga residente ang 20 anyos na lalaking nakuna ng video. Hindi siya formal na naireklamo dahil hindi nagsasampa ang mga biktima sa oras na nabawi ang mga ninakaw sa kanila. Inaalam pa kung ano ang laman ng bag na ninakaw at kung may dati na bang kaso ang lalaki. Sinampahan ng reklamong obstruction of justice ng PNP-CIDG si Senador Robin Padilla at 6 na iba pa dahil sa pagtulong kay Senadora Bato de la Rosa na makaalis sa Senado nitong May 14. Balitang hatid ni Mariz Umali. 2 linggo na mula nang makuhanan ng CCTV sina Senador Bato de la Rosa at Senador Robin Padilla nung umalis sa Senado. Ang makakuha ng CCTV ang naging basehan ng PNP-CIDG sa inirefer nitong reklamong obstruction of justice sa Department of Justice. Pangunahin sa kanilang inirerekomendang kasuhan ay si Senador Robin Padilla. Kinumpirma ni Prosecutor General Richard Fadulion na nakuha na nila ang reklamo ng CIDG bago mag-alas 5 ng hapon. Ayon sa CIDG, kabilang din sa pinakakasuhan ang babaeng security officer ni Padilla na nakunan din sa CCTV. Hindi po yun incidental. It's not a mere hitch ride. It is plano, well-planned, well-coordinated kasi yung may backup vehicle pa. Gayon din ang isang pinsan ni Padilla na may-ari umano ng pick-up na nagsilbing backup vehicle sa pag-alis ng De La Rosa. You know kung ano ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng backup. It will serve to serve as security and ensure na makaalis yung main vehicle. Hindi rin daw iisa ang backup vehicle nung gabing yon, pero hindi na nagbigay ng detalye ang CIDG. Sinusubukan pa rin ng GMA News na makuha ang panig ng kampo ng mga pinakakasuhan. Ayon sa source ng GMA News, 7 personalidad ang pinakakasuhan ng CIDG, kabilang ang isang babaeng staff ni Padilla, isang kaanak ng senador, at 4 na John at Jane Doe. Sa isang post sa social media, pinakita ng asawa ni Senador De La Rosa na may mga police mobile sa ancestral home ng senador sa Davao del Sur. Sabay sabing siguruhin daw na lahat ng ginagawa ng mga otoridad ay naaayon sa batas dahil kung hindi, dasal daw niyang mag-self-destruct na sila. Sa isang text message, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na tingin daw niya ang presensya ng mga pulis doon ay para ma-recover ang mga baril ni Senador De La Rosa na kinansela na ang mga lisensya at hindi opisyal na paghahanap sa senador. Armed and dangerous daw na maituturing ng mga otoridad si Senador Bato de la Rosa.
Pero paniniguro ng PNP, hindi nito mababago ang rules of engagement nila sa pag-aresto sa isang taong pinaghahanap ng batas. It's obvious that he's armed, 117, but it does not change that the PNP will seek all peaceful means of apprehending Senator Bato de la Rosa. What will change, if ever he will be considered as armed and dangerous, is yung ating preparedness, tactical preparedness, as well as the number of personnel that will be deployed in apprehending Senator Bato de la Rosa. Ayon sa PNP Regional Office 11, na-serve na ang order of revocation para sa mga baril na De La Rosa. Sabi ng abogado ni De La Rosa, maghahain sila ng motion for reconsideration para rito. No, Senator De La Rosa has not been convicted of anything here in the Philippines, and there is no Philippine court which issued any order against him. So to our humble mind, baka nagkamali lang yung PNP. Mariz Umali, nagbabalita para sa GMA News.